please, huwag po niyong harangin ang payapang pagkilos ng maraming Pilipino sa maraming lugar sa darating na linggo. No? At balik lang din ho natin para masentro. Lumalayo kanina ay nasubaybayan ko yung pagdinig ng budget. May dalawa ho nagtatanong, kung ano-ano pong tinatanong. Alam mo ninyo, ang magnanakaw nandiyan sa loob eh. Bakit hindi ninyo ilabas yung minutes of meeting ng small committee na tinira po yung 2025 national budget kung bakit tayo nagkakabuhol-buhol ngayon? BICAM report po ang hanapin ninyo. Marami po nagtatanong ano pong update na, nag-file na po tayo muli ng manifestation eh. At sinasabi nga ho natin na kung ayaw na ninyong mag-oral argument, utusan na lang ninyo kami, yung mga nag-file ho ng kaso. At yung panig ng gobyerno, mag-submit na lang ho ng memoranda para tapos na yung kaso, submitted for decision na. Hindi ho pwede nakabimbin. Had the Supreme Court issued a temporary restraining order on the abuse, hindi po use on the abuse of the 2025 unconstitutional, invalid, immoral, unlawful 2025 national budget, hindi po nauubos ang perang ganito. Daang bilyon na po ito Massive corruption po ang issue dito. Massive corruption and looting of public funds. Balikan sana nila itong dito ho nagsimula, itong 2025. Yung 23 sinimulan na nila. 23 sinimulan na nila. Kinargahan nila ng todo, kaya nga po na-imbento yung sagad-sagad sa buto na AKAP at saka yung AYIX, di ba? Pambili po nila yun ng pirma para doon sa huwad na People's Initiative. Dinesign na po nila yan. Kanya aktibo sila noong 2023 na nananawagan for People's Initiative dahil daw po kaya mahirap ang Pilipinas. Ito yung dahilan ng mga walang hiyapong yan. Kaya daw po mahirap ang Pilipinas. Kaya daw po naiiwanan na ang Pilipinas dito sa ating rehiyon because of the very, very restrictive economic provisions in the Constitution. Therefore, we have to open up the Constitution and amend it. Pangbubudol po yon. Subalit, linabanan po ng mga Pilipino yan. Nagtagumpay naman tayo. Ganon din sana ang gawin natin ngayong darating na Sabado. Labanan din natin, korupsyon na po ito. Trilyong piso na po ito. Balik po natin. Yung mga nagtatanong-tanungan dyan sa mababang kapulungan, budget season po kasi ngayon. Ang hanapin po ninyo, itong BICAM report ng 2025 for the 2025 budget. Hanapin ninyo bakit may mga blanco itong BICAM report. Umabot na po sa Korte Suprema itong kasong ito. Naisumiti na rin po namin ito. Dapat din, isesentro lang ho natin para po nasa tama yung konteksto, pati po yung paglabas ninyo sa darating na linggo. Hanapan at panugutin po natin itong mga nakapirma. Ito po yung mga miyembro ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan. Ang hepe po ng Bicameral Conference Committee on the part of the Senate, ito pong chairman nila, si dating Senadora Grace Poe. Yung hinahanap po ng mga mambabatas na minutes of the meeting ng small committee, meeting or hearing, wala nga pong mailabas Ipatawag nilang po itong mga to. Etong si Saldico, bakit ba yung mga panatiko ni Saldico dyan sa mababang kapulungan? Total, ang dami naman ninyong ninakaw sa mamamayang Pilipino. Magpetisyon po kayo sa Vatican. Ipakanonize nyo na po ito. Gawin nyo na ring santo. Total, hindi ninyo mahipo Hindi nauutal kayo pag binabanggit nyo yung pangalan Sadyang iniiwasan. Pera po ng Pilipino ito. Your Honors, hindi nyo po pera ito. Patawag nyo, panagutin ninyo, nasaan yung minutes of the meeting ng small committee meeting. Ito ho ang dali-dali Kung wala silang maiproduce, common sense naman, magpunta kayo sa pumirma. Patawag nyo itong dalawa. Hindi naman pwedeng sabihin interparliamentary courtesy. Yung Congressman Toby Chanco nga ho na hindi kasali rito, pinatawag at nag-appear sa Senado Hindi naman binastos. Itong isa ho, dating senadora. Wala na pong kortesiya ito.
dapat ipatawag ito. Panagutin natin, anong nangyari dito sa 2025 national budget? Bakit ninyo sinalbahe? 1.1 trillion po ito eh. So dapat ito panagutin. Ang dami nito, ang dami nakapirma rito. Ultimo yung mga minority nakapirma rito eh. Ipatawag ang mga ito. Ngayon, yung ngayong chairman po ng Senate Finance Committee, pirmado rin eh. E di tawag din natin dito. Ibig sabihin, bahagi ka ng Bicameral Conference Committee. Tanong natin, sino yung bumubuo ng small committee? Hindi pwedeng hindi mo alam. Member ka ng BICAM on the part of the Senate. At mas lalong hindi pwede at hindi ka tanggap-tanggap kung sasabihin po niya sa ating mga Pilipino ngayon, hindi ko alam kung sinong member ng small committee. Delikado po ang pera natin lalo. Bakit? Siya po yung chairman ng Finance Committee ng Senado ngayon eh. Kung pagtatakpan niya yung karumal-dumal na krimeng ginawa nila na nagresulta sa unconstitutional 2025 GAA, sa tingin ho ba ninyo may aasahan tayong maayos sa 2026 budget? Higit pong malaki yun eh. Yung kasalukuyang budget, 6.325 trillion. Yung next year na panukalang budget, 6.8 trillion. Kabahagi po yung chairman eh ng kasalukuyang 20th Congress. Itong si Senador Sherwin Gatchalian. Dapat siyang tanungin, sino yung bumubuo ng small committee na nagtarya-tarya o nagmanggel o naghati-hati o pinagpartihan yung pera naming mga Pilipino. Tanungin natin ito. Because kung hindi siya sasagot ng tama at tuwid at hindi siya transparent and he will want to make himself insulated from any accountability, then wala po tayong aasahan na patas na pagdinig diyan sa Senado hanggat nakaupo yung mga katulad nito. Wala na ho, yan ang sinisigaw na ng lahat eh. Yung core advocacy po ng maisog na transparency, accountability, peace and security. Chairman po ito ng Finance Committee, pumalit dito eh. Ipatawag itong dalawa. Pirmado nila pareho eh. Yung past, yung former chairman ng 19th Congress on the part of the House ng BICAM at yung kasalukuyang chairman po ng Finance Committee ng House na miyembro din ng Bicameral Conference Committee ng 19th Congress. We should make them accountable. They should come out clean and be transparent. Hindi pwedeng parte ka ng isang investigasyon na meron kang pinagkukublihan o ikinukubli mo yung mga hinihingi ng mamamayang Pilipino. Ngayon, pag nakikita lamang po natin, ito po ay nagresulta doon sa kasong ating sinampa. Nakita ko po kanina sa pagdinig kanina dyan sa Senado ang ating kaibigan, si Congressman Sid Ungab. Nagsampa po tayo ng kaso at ito po ay January pa eh. January 27, 2025, receive at 4:25 p.m. Setyembre na po ngayon. Ilang buwan na lamang matatapos na ang taon. Ano mangyayari dito sa kasong ito? Kami lamang po ang petitioner. Pero ang party in interest po dito ay kayo, yung mga lalabas sa September 21 sa linggo. Pera nyo po ito. Dapat natin silang panagutin. Naghain po tayo ng mga ebidensya at meron po tayong mga nakalap na sinertify po, certified true copy. Ito po ay sinertify din, paulit-ulit po nating pinakikita ito. Dahil maanomalya po, grabe po syndicated or sindikato na po ang nakawan organisado. Kanya bawal po ang neutral. Pati kabataan, gawin nating family affair, reunion upang ipalabas ang ating saloobin. Ninanakawan po tayong lahat. It will be a little inconvenient to many or to some. You might find some inconvenience going out on Sunday, rain or shine, pero umabot na po tayo sa nuknukan Umabot na po tayo sa sukdulan. Kailangan na po kayo ng bansang Pilipinas. Watawat ng Pilipinas po ang kulay natin sa linggo. Yun po ang ating bandera.
Yun po yung ating iwawagayway. We will once again proudly wave the Philippine flag, calling for the Marcos Jr. administration for accountability and transparency. Nasaan ninyo dinadala ang pera ng mga Pilipino? At eto nga ho, dapat yan may enrolled bill. Nakakuha po kami, ito po'y matagal na naming nakuha. Salamat kay Congressman Sid Ungab. At ito po ay dated February 13, 2025. Sinimiti rin po namin ito sa Korte Suprema. Ito po yung nasa Legislative Archives and Museum Management Service. Ulitin ko ha, nasa Legislative Archive and Museum Management Service. Pirmado po ito ng kanilang direktor. Marangal po yung direktor, hindi nagpapapressure. Hindi rin na pumapayag na magkaroon ng falsification of any public or legislative document. Ano ho ang linalaman nito? Dito amin na pag-alaman at pinaipakita ko na rin naman ho sa inyo ito ng maraming beses. Ito po, certified po yan ha, para nakikita ninyo. Certified po yan. Malinaw po dito, ang isinumiti nila sa Legislative Archives and Museum Management Service, hindi po permado yung tinatawag nilang enrolled bill. No, hindi po permado. Bakit ko ipinapakita muli sa inyo? Kasi nga po, alam dapat ninyo, yung mga nasa konteksto yung inyong paglabas. Mahirap naman yung iba-ibang grupo mananawagan, ba't tayo mananawagan? Hindi alam ng kanilang pinapanawagan, bakit nga naman ako lalabas? Alam po natin yung issue ng korupsyon. Lantaran na po yan Napapag-usapan, may public hearing. Subalit, ibinabalik lang po natin muna sa sentro para meron pong konteksto yung paglabas ninyo at naunawaan po ninyo. No? Huwag po tayo magpapagamit. Kanya nga po sabi ko, maging maingat. Pagka merong grupo, kahit ano pa ang kulay, na winawagayway yung kanilang bandera o yung bandila, wag po kayo sumama ron. Personal po ang agenda nun. Dapat po ang dalhin ng lahat ay ang watawat ng Republika ng Pilipinas. Yun po yung ating dalin at yan po ang ating iwagayway ng buong tapang. Pakita po natin ang ating pagkakaisa sa September 21. So ito po yung enrolled bill nila. Certified po ito. Wala po itong pirma. Anong ibig sabihin? Di walang enrolled bill. Ano bang kahalagahan ng enrolled bill? Ang enrolled bill kasi pagka meron na, ito na nga, pumuputok na. Hinahanap nila sino yung nag-insert, etc., magkanong halaga. Wala po yung pinagmulan Itong pinagmulan, wala pong pirma Walang pirma yung dating Pangulo ng Senado noong 19th Congress, walang pirma yung Secretary of the Senate. At hindi itong mga ito, hindi sila pwedeng basta na lamang ikikibit balikat. Empleyado po natin lahat ito, trabahante po ito ng mamamayang Pilipino. Titulo lang po iyan. Sumasahod po iyan, gamit po ang buwis na ating binabayad. On the part of the House, ito pong si Martin Romualdez, walang pirma. Ganon din, itong si Reginald Velasco, ni ngayon ay hindi mo makita. Nagputukan po yung kontrobersiya. Walang pirma. Itong si Bongbong Marcos, yung Pangulo ng Pilipinas, wala po talagang dapat pirma yan. No? Itong apat. Kasi yung pirmado nila, yun ang isasampa sa tanggapan ng Pangulo. Okay. Hindi pwedeng sabihin na kung hindi daw siya Pangulo, sasama rin siya sa rally. Hindi yung pwede yun. Bakit? Pilipino ka nga. Pero baka nakalimutan ninyo na sila nga yung, bakit ba itinatag yung Presidential Commission on Good Government? Di ba? Ano hinahabol nun? Di ba nakaw na yaman nino ng mga Marcos? Bakit ngayon nakaw na yaman ng Pilipino tapos sasabihin kung hindi ako Pangulo, sasama ako. Hindi po pwede. Yun, lantarang budulan po yun. At hindi pwedeng itanggi na
walang kinalaman ang executive department. Uulitin ko, lagi nating gagamitin mismo yung kanilang sariling mga propagandist. Itong Inquirer po, Inquirer.net, i-deny nila yan, i-take down nila. Malinaw po yan thoroughly reviewing the 2025 budget to conform to charter. Sino ho nagpahayag? Yung Malacanang din. Sino-sino po sila dyan? Nandyan po lahat Diba? Babalikan ho natin yan. Ngayon, napag-usapan po natin yung pinagmulan, yung BICAM report, napakaraming blanco, 241 billion pesos more or less, yung nakita ni Congressman Sid Ungab. Yung ipinakita ho namin sa inyo, pinakita ko sa inyo yung petition sa Korte Suprema, ipinakita ko sa inyo yung certified copy of the unsigned enrolled bill. Ano ang dapat gawin? Ang dami hong perang nawawala In total, in sum, 540 billion na flood control funds. No, may nag-breakdown, pinakita din. 245 billion po napunta doon sa mga miyembro ng Lakas NUCD or Lakas CMD. Hindi ko na alam po ano basta yung Lakas Party. No? Sino ang pinuno ng Lakas? Di si Martin Romualdez. So dito natin makikita na talagang linalaro nila ang pera ng sambayan ng Pilipino. Yung tamang investigasyon, ipatawag uli si dating kalihim Manny Bonoan ng DPWH. Hindi ka pwedeng excuse. Lumabas na yung MBB. Siguro kung ngayon yung ginawa niyong BBM para bagay na bagay talaga sa pangalan ng inyong amo. MBB, yung construction company. Maglangke, Bernardo Bonoan. Lumabas uli yung pangalan Ipatawag yung Secretary Manny Bonoan dati ng DPWH, pabalikin yung Secretary po ng DBM, si Amina Pangandaman. Ipatawag, wala po akong ini-impute sa taong ito. Nakilala ko ito, kasama ko ito, personal kong kasama, simpleng tao, marangal, from the academe, si Secretary, NEDA Secretary RC Balisacan. Bakit po si Manny Bonoan dapat ipatawag? Alam niya Alam niya yung nangyayari sa kanyang departamento. For the many years that he was there, under the present administration, Marcos Jr. administration, alam niya yung nangyayari. Put him back there. Huwag na sa Kongreso. Balik niyo sa Senado. Kanya nga po ang daming humihiling Ibalik si Dante Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon. Tama po yung direksyon ni Dante Marcoleta 3 hearing pa lamang, tama yung direksyon, tumbok na sumisikip na kaya lang may pinagtatakpan, habang naghihiring ang Blue Ribbon, rewind po ninyo, i-review ninyo. Habang naghihiring ang Blue Ribbon, meron ng desisyon, magpapalit na ang liderato, tanggal na si Dante Marcoleta. Pinatapos na yung hearing. Pero tumpok na, kanya dapat ibalik si Dante Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon kung totoo ang direksyon ng investigation. Dapat si Dante Marcoleta yan. Patawag si Manny Bonoan, ipatawag si Amina Pangandaman, sekretary po ng DBM. Hindi pwedeng hindi niya alam. DBM ka Kung ang sagot mo, hindi mo alam anong nangyari sa pondo ng Pilipinas, get out. Mag-resign ka na. You do not deserve to be the secretary of DBM. Galit na ang tao, linoloko pa ninyo Get out. Kung ang sasagot mo sa hearing, sa pagdinig, hindi mo alam kung ano nangyari sa budget ng Pilipino, pera ng Pilipino yan trilyong piso yan Get out. You have no business staying there even for a moment. Nandito po sila lahat sa larawan Ang sinabi nila, thoroughly reviewing. Nung pinirmahan, reviewed thoroughly. All bases covered, in short. Nag-complete staff work. Ano ho pala ito? Photo op lang. Di lalong dami mong kasalanan kung photo op lang, paggamit ka, pumutok na ho itong korupsyon So si Manny Bonoan at si Amina Pangandaman. Bakit ko po nabanggit na dapat ipatawag? Ito po, wala akong question dito, maayos po ito. Si NEDA Secretary RC Balisacan.
Patawag din si Secretary ng NEDA, Balisacan, upang tanungin ano nangyari doon sa ODA, yung Overseas Development Assistance Funds, yung mga foreign assisted projects. Hindi rin pwedeng basta na lang kalimutan ito. Bakit kanyo? Alam mo ninyo, kabit-kabit na po ito eh. Nung nagdeklara ang Executive Department, DOF na naman, kukunin yung 89.9 billion pesos na contribution ng mga manggagawang kagaya ninyo na nanonood po ngayon. Nag-hearing po yan, nag-oral argument sa Supreme Court. At dahil po sa incisive, relevant, and analytical questioning of the good Justice, Lady Justice Amy Lazaro Javier, nag-notes po tayo eh. Hinahanap niya sapagkat sa pagdinig na yun, ginamit daw yung naunang 60 billion na kinuha of the 89.9 billion. Kasi nga ho, nag-issue ang TRO eh. Ng TRO ang Korte Suprema. Doon po sa 89.9 billion ha. Pero dito sa 6.325 trillion budget natin ngayon 2025, hindi po nag-issue ng TRO eh. O ano nangyari? Po, sabi sa inyo eh, bandera ng Pilipinas ang iwagayway natin sa linggo eh. 400 million pesos pinapatalo lang sa kasino ng gagong. Talaga nakakagalit na ho eh. Daan-daang milyon po sinusugal lang. Samantalang tayo, kayo, hirap na hirap, makapag-produce ng makakain ninyo pang araw-araw, almusal, pananghalian, hapunan, swerte na nga kung may merienda pang masustansya eh. Tapos hahayaan natin itong ganitong kalaking korupsyon, kurakutan, magalit po tayo, talagang nakakagalit. Sinusugal lang po eh. 400 million pesos. Alam ho ba ninyo kung gaano karaming pera yun? Itong gagong ito sinusugal lang. Dapat ipatawag. Tanungin, nasaan yung pera na supposedly pang ODA, yung pang foreign assisted projects? Kasi po lumabas ito doon sa oral argument. Again, credit to the good Lady Justice, Amy Lazaro Javier. Ang tanong niya, how can government have removed this, meaning yung pera po na 174.49 billion. 2024 budget po ito ha. Nagpautang mo kasi yung Korea na naman, Korea Exim Bank, yung Export-Import Bank of Korea. Nagpautang po ng 174.49 billion pesos. Saan po gagamitin yun? Para po pampondo nung tinatawag na Panay Guimaras Negros Bridge Work, yung PNG. Yung tulay, Panay Guimaras Negros. Pagdudugtungin at mas mabilis na po dapat ang budget, yung biyahe. May budget po ito, 174.49 billion, yung ODA and Foreign Assisted Projects. Pinahiram po tayo ng bansang Korea through Korea Exim Bank. Nawala ito. At ang justification nila ng pagkuha ng mga contribution ninyo sa PhilHealth, pangpondo raw po ng PG and Bridge, na sa pagdinig, sinabi po ni Justice Amy Lazaro Javier, how can government have removed this when it is a loan? Specifically, for what purpose? For what purpose yung kipagkuha ng pera na inutang? Kaya importante na magsalita na ng katotohanan ng isang marangal na tao kagaya ni Secretary R.C. Balisacan. Hindi nyo na ho kailangan Secretary ng pwestong yan. Pumanig po kayo sa mamamayang Pilipino. Sabihin na ninyo yung totoo. Trilyonan na po ang nakawan. Maawa na po kayo. You do not need that job. You do not need to cover up for him. You do not need to cover up for them. May pamilya din ho kayo. At kayo po'y from the academe. At may mga nakikinig po sa inyo, may mga naniniwala po sa inyo. Side with the Filipino people, tell the truth. Nasaan ang pera ng mamamayang Pilipino? Sinagot pa, meron pa huling isang katanungan si Justice Amy Lazaro Javier. Has the government
spent even a single cent from that loan. Tagalogin ko, ang tanong po nung Lady Justice, nagastos ba ng gobyerno kahit isang sentimo dyan sa pagkakautang na yan? Hindi pa nasisimulan ang proyekto ng Panay Guimaras Negros bridge work. Napakatalinong tanong po nito Has the government spent even a single cent? Secretary R.C. Balisacan, tulungan niyo po kami. Has the government spent even a single cent from that loan? From that loan, yung 174.49 billion, Korea Exim Bank loan. Considering, sabi po ito ni Justice Javier, Lazaro Javier, considering that the project ay hindi pa po nagsisimula. Kung nawala yung 174.49 billion na foreign assisted project, lumalabas po sa Overseas Development Assistance, hindi pa nagsisimula yung construction of the Panay Guimaras Negros, kung nawawala na ang pera, saan napunta ang pera? Bakit kinakailangan yung kunin yung 60 billion ng PhilHealth? Originally 89.9 billion. Nahinto lamang po yung balancing 29.9 billion dahil po nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Yan po yung napakatalinong tanong. Kanya importante na matatawag din si Secretary R.C. Balisacan for him to shed light. At pumanig po kayo sa mamamayang Pilipino. Sabihin nyo na po yung totoo. Yung misuse of ODA funds. NEDA should be called to shed light. Nasaan? Hindi nga po nasagot ng gobyerno doon sa pagtatanong Di ba? Si Saldico dapat ipatawag din. Ang dapat pa pong idugtong diyan. Itong mga Stella Kimbo, Grace Po, Saldico, Martin Romualdez. May nakita ako isang reel na nagkakainitan yung diskurso. Hindi na po yata in session sila no, naka-break. Yung diskurso ni Senador Bato at ni ngayong SP, Tito Soto. Ang sagot ni Senator Soto sa kanya, si Martin daw ang tuta niya. Alam mo ninyo, pag-usapan natin yung tuta, napapag-usapan mo yan alam mo ninyo, ang aso ay man's best friend. Ang aso, kaya nga po natin tinatawag o pinapangalalang bantay. Diba? Hindi bantay sa lakay, bantay. Man's best friend, bantay, pinoprotektahan po niya ang kanyang amo o yung kanyang pamilya na kinabibilangan. Kung yung mga fur lovers po dito, di ba? Pag pinaparatangan na merong aso ng isang tao, mahirap po di ba? May mga paratang kung sino-sino. Dapat to ang aso nakapanig sa tao. Man's best friend nga bantay nga At ang aso, pag nakakita o nakaamoy na magnanakaw, dapat kumahol. O kaya, dapat nga lapain niya Di ba? Pag pumasok na sa bahay ng kanyang amo, hindi ka lang kakahol. Kagatin mo na. Ngat-ngatin mo na. Lapain mo na. Bakit? Yun ang purpose niya Man's best friend bantay nga Di ba? Huwag kang kakanig sa mga magnanakaw. Lapain mo yung magnanakaw. Protektahan mo ang iyong amo. Sino ba amo mo? Ang mamamayang Pilipino. You draw your salary, you draw your benefits, you draw the money to fund your pet projects from the ordinary Filipino people. Manood ka lang dyan sa EDSA. Pila ho ang MRT, yung connecting niya, pila po yung LRT, pila po yung jeepney, pila po yung bus, pati sa tricycle, pati sa padjak, pati sa jeep. Araw-araw nagtatrabaho ang mamamayang Pilipino. Hahayaan ba nating nakawin lang ito? Which brings to mind, kaya kayo dapat lumabas sa linggo, ang ating pong pambansang pagkakautang. Kawing-kawing po ito. Ngayon po,
lagay nyo na lang end of August na lang ito. 17.27 trillion pesos na. Ano pong ibig nating sabihin dito? Mula po nung June 2022, nung siya'y nanumpa at naging opisyal na Pangulo na, June 2022, hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, 5 trilyon na po ang kanyang naiuutang. Mag-aanim po ito bago matapos ang taon. Mag-aanim na trilyon po ito. Nasaan ang pera ng mga Pilipino? 3 taon ka pa lang. Mag-aanim na trilyon ang inuutang na ng iyong administrasyon. Wala pa hong pandemya niyan. Wala pong pandemic niyan. Wala pong COVID-19 yan. Ito po yung mga konteksto na dapat nating pinag-uusapan bago kayo magpasya na tumugon din ho sa kapasyahan po ng Hakbang ng Maisog, yung pahayag ng paglabas. Yung mga nasa Metro Manila, sa linggo po iyan, September 21, umaga pa lamang po, ang programa mag-uumpisa ng 1 p.m. sa Liwasang Bonifacio. Permit or no permit, rain or shine, nandiyan po ang Hakbang ng Maisog. Yung mga nagtatanong, yung mga naghahanap. September 21 ho, ang original talaga na Hakbang ng Maisog. Hindi po ito Metro Manila lamang. Hindi rin po ito nationwide lamang. Ito po worldwide. Mga gaganap pong pagkilos sa Bacolod, sa Cebu, sa Davao, sa Marawi, sa Jensan, sa CDO, sa Iloilo, sa Dumaguete, sa Pagadian, sa Butuan. At siyempre diyan sa Liwasang Bonifacio sa linggo. 1 p.m. po start ng programa. Yung pwede na magpunta na maaga, magtungo na po kayo. Doon po sa ibang bansa, worldwide po ito. Meron po sa Netherlands, laban po sa korupsyon din ang sigaw ng ating mga kababayan diyan na manggagaling po sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lamang ng Europa, meron pong mga manggagaling na sa Pilipinas na makikiisa po diyan. So meron po sa Netherlands, meron po sa San Francisco, USA, nakita ko doon sa pahina, pahina ni Binibining Maharlika, meron doon. Meron din po sa Japan, sa Tokyo, Japan at sa Nagoya. Lumabas po kayo, mga kababayan. Ito po yung pahayag ng paglabas ng Hakbang ng Maisog. Inayaya po natin ang lahat na sumali, makilahok sa isang payapa at naayon sa batas sa pagkilos upang kondenahin ang talamak, lantaran, garapalang, korupsyon at kurakutan na nagaganap sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Kalokohan yung sinasabing ito na raw po ang new normal. Abnormal po itong binibigay sa atin ng Marcos Jr. administration. Yung mga dating lugar na hindi binabaha, baha. Hindi na nga lumalabas o humuhupa yung tubig eh. Ulitin ko I credit si Dato Mussolini, Sinsuat Lidasan. Maraming salamat sa iyo, Dato Mus, ang chairman po ng Hakbang ng Maisog. We have to go, all of us, we have to go against corruption hard. We have to go hard against oppression. We should not adjust to it. Do not buy yang kanilang pambubudol na this is the new normal. Abnormal po ito. So, magsama-sama po tayo. Isa lang po ang banderang dapat makikita natin sa darating linggo. Ang watawat ng Republika ng Pilipinas. At bawal po doon yung subject ng mga korupsyon. Presidente ka man o hindi ka presidente, bawal ka ron. Kayo ang nagpasimula nito. Gusto ng ating dala-dala sa ating paglabas sa darating na linggo. Bawal ang neutral. And siyempre, yung sabi ko nga ho, ang AFP is the Armed Forces of the Philippines. It's the Armed Forces of the Filipino people. It's the Armed Forces of the people. It is not, it has never been, and it will never be, the Armed Forces of the plunderers. Same with the Philippine National Police. Kayo po ay pulis ng Pilipino, PNP, pulis ng Pilipinas. Hindi po kayo pulis ng pandorobo, kaya wag po kayo magpapagamit. Hindi po kayo pulis ng plunderer.
Kaya wag po kayong magpagamit. Hindi po kayo pulis ng pandarambong. Kayo po ay PNP, Pulis ng Pilipinas, Pulis ng Pilipino. Serve and protect the people. Defend the state, protect the people, serve the Filipino people. Yan po yung aking panawagan na hayaan lang. Basta't ito'y payapa at naayon sa batas, hayaan lang. Biktima rin ho kayo ng korupsyon pati mga pamilya ninyo. Marami pong salamat. Sila po ay lumapit sa akin nung ako'y nagpupulong kagabi, nagpakilala at nagsasabing kailan ho tayo lalabas, galit na kami. I told them, I hope to see you with your friends, with your family, with your barkada, with your office mate. Tumungo po kayo sa September 21. Ang hakbang ng Maisog, mag-aantay po sa inyo sa Liwasang Bonifacio. Liwasang Bonifacio, 1 p.m. No? At yung mga magsasamantala na hijackin po ito po'y sagradong paggalaw ng mamamayang Pilipino. Huwag po ninyong salaulain. Isang bandera lamang po, isang watawat ang dapat nagwawagayway sa darating na linggo. Bandera ng Republika ng Pilipinas, wala na pong iba. Kahit ang hakbang na Maisog, walang bandera. Bandera po ng Republika ng Pilipinas. Walang kulay politika, wala kung anumang relihiyon, walang pagkakaiba-iba, magkaisa po tayo. Bandera, watawat po ng Republika ng Pilipinas, ang ating buong tapang na iwagayway. Ating buong pagmamalaking iwagayway ang bandera, ang watawat ng Republika ng Pilipinas. Labanan natin ang korupsyon. Pumosisyon na po tayo. Huwag po natin sayangin ang pagkakataong ito sapagkat baka marahil pag hindi po tayo nagkaisa, baka ito na ang huling pagkakataon na malabanan natin ang ganitong uri ng korupsyon at opresyon. Ano pa ho ba ang kinakailangan ninyo na makita o maranasan? Baha, ninanakaw ang pondo, trilyong piso, walang flood control, 100,000,000 piso isinusugal ng mga tiwaling empleyado ng gobyerno. Pero itong mga ito, small time po ito Ang usapan po dito, korupsyon. Kasali kayo. At kung gusto nyo nga na magpatuloy ang korupsyon, mag-rally po kayo. Ang isigaw ninyo, corrupt pa more. Doon kayo sa Malacanang, doon kayo sa tanggapan ni Saldico, sa tanggapan ni Martin Romualdez, at kung sino-sino pang mga na-implicate. Pati yung Blue Ribbon, dapat ipatawag yung Pahati Construction, very prominent yung construction company na yan. Ipatawag yan at malapit yan. Malapit daw yan sa tanggapan ng Pangulo kung sino man ang nasa likod niyan. Ipatawag ninyo kung talagang totoo. Hanggat hindi na ibabalik ko kasi si Senador Dante Marcoleta, yan po yung hiyaw ng mamamayang Pilipino Bakit? Tama po yung direksyon ng mama Ngayon, anong impression? May cover up. Whitewash yan. May pagtatakpan. Merong iiwasan. Ito po, maganda po itong pinost ni Consel Rani Ludovica. Papakita ko lang po. Grabe po talaga ang pambabastos at panunuhol ng kasalukuyang administrasyon. Lalo na po itong nasa paligid, nasa batasan. Ito po ay post ni Konsehal Rani Ludovica. Basahin ko Grabe kawalang hiyaan ni Speaker. Grabe kawalang hiyaan ni Martin Romualdez at mga congressman. Para wag sumama ang mga tao sa rally, sinuhulan ng 3 kilong bigas. Suhol pa rin Di ba? Suhol pa rin. Ang nabubuhay sa suhol, dapat maano na rin po sa suhol yan 3 kilong bigas. Sabi ni Consel Rani Ludovica ng 2nd District ng Quezon City, kayong mga barangay official na nagpapagamit sa mga kurakot na Martin Romualdez at congressman, magbabayad kayo sa bayan. Mga walang hiya kayo, kasama kayo sa mga nagpapahirap sa taong bayan. Ito po yan. Kuhaan po ninyo. So makikita ninyo talagang merong aktibo ring paggalaw na wag pong may aktibong paggalaw na hindi po lumabas ang mamamayang Pilipino.
Hindi po dahil sa ideology, hindi po dahil sa prinsipyo, hindi po dahil sa paninindigan, suhol pa rin ang kanilang ang kanila pong solusyon, pantakip ng suhol ay suhol. Kaya mga mamamayang Pilipino, kung kaya nyo, wala na kaming magagawa. Kung ayaw ninyong labanan ang talamak, garapalan at lantarang korupsyon at pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa, wala na ho tayo magagawa. Pero kung may pagmamahal pa kayo sa inyong sarili, sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa mga kabataang Pilipino lalo na, at sa mga darating pang salinlay, lumabas po kayo sa linggo. Magpahayag po kayo ng inyong mga saloobin. Si Keitan, bakit di pa ilabas yung ibang pinanghawakan na ebidensya para wala na silang kawala? Yun nga po dapat talaga maibalik si Dante Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon. Nasa tama po yung direksyon. At alam naman ni Dante Marcoleta, ni Senador, na nakaasang mamamayang Pilipino. Kaya lang, biktima rin po siya ng cover-up. Nung natutumbok na, inalis. Pero hindi pa naman huli lahat. Magingay po kayo. At lumabas po kayo sa linggo.